Good afternoon. Isa ka ba sa mga taong nagpaplanong umalis sa work because of certain reasons or many reasons that you have in mind na ayoko na, stop na, I'm done na, I don't want to do this anymore? Recently, no, ang dami ko nakikitang they wanted to find another job, they wanted to resign because of kung ano mga reasons na meron sila. I've seen a lot in the past 30 days. Some are even rendering right now or hindi pong nag-ano na lang na tatapos na lang ng kanilang effectivity na resignation. So, for me, there are things na valid naman na we can go ahead and let go of the company na meron tayo ngayon. May mga reasons tayo na sobrang valid naman talaga, no? And we totally understand that. Ako din naman, for almost 11 years with the company, ang dami ko ding attempts to leave. But, siguro, ang nagpa-stop sa akin is yung need, no? I can't afford na isang cut-off. Wala akong sasahurin kasi nag-resign ako ahead of time. Wala pa akong replacement na job. And then, pag naiisip ko yung hassle na mag-start over ako, kailangan ko pag-aralan mabuti, pag-aralan na naman yung panibagong account na i-handle ko. Um, and then yung pila sa pagkuha ng mga government requirements pagka mag-start over ako, naisip ko na, teka, andito na ako eh. Routine na lang yung gagawin ko. Aayusin ko na lang yung performance namin para magka-incentive, magkaroon ng bonus at on top of the sahod. Nagti-think twice ako pagka naisip ko na yun. Kasi syempre, naisip ko, ay teka lang, wag mo na pala. Saka na lang pala pagka, ano na, meron ng offer na, ano mo yun, yung alam mo yung worth it, yung mga, siguro mga 15% to 30% yung, ah, itataas ang sahod ko, kesa sa, tawag dito, yung parehas lang din naman yung sasahurin ko, pero magre-resign ako at lilipat ako ng ibang company, tapos pag-aaralan ko ulit yung mga bagay-bagay, no? Pero if it's worth it naman, halimbawa, sobrang taas naman ng i-raise ng sahod ko, why not, diba? I'd go for that. Pero if it's the same lang din naman yung industry na papasukan ko para mag-work ako ulit, ayoko na lang. Tapos pag inisip ko din yung, teka lang, um, kukuha na naman ako ng mga government IDs, kukuha na naman ako ng mga, i-renew ko na naman NBI ko, pipila na naman ako. Ang init-init, ang daming tao, parang, teka, ayoko na nga. Tapos, syempre, nandun yung ano, no, nandun yung, imbis na, tenured ka na, o tumagal ka na dito sa kumpanya, may record ka na na tumagal ka sa kumpanya, eh, ile-let go mo siya, and then start over ka na naman sa panibago, no? May background check, may ano, kasi kahit naman saan ka ngayon, pa nag-apply ka ng loan, pag kailangan mo ng loan, ihahanapan ka din kung gaano ka na makatagal sa kumpanya. May plan ba to resign and all that. So, think of it, pag-isipan niyong mabuti kasi the more na tumagal kayo sa isang kumpanya, nandun yung chance niyo, no, to grow, look at, also, that, part ng, ng pagiging empleyado nyo, yung pag-grow nyo ba, na mag-grow ba ako in the next few years, what's my target na posisyon pagdating ng next year, ganyan, o kaya this year, ano bang tina-target ko na promotion in the future, kasi, part of that is, pag nag-aim ka ng promotion, you should be a tenured kumbaga, meron ka na dapat record ng ilang years ka na sa kumpanya kasi 6 to 1 year may chance ka ma-promote. Pero the longer you stayed with the company kasi, the more that you get a chance to get promoted to a position that you like. Pero pagka lipat ka na lipat, the more na mas less yung chance mo to get to a higher position kesa sa mga nandyan na tumagal na ng ilang years sa company mo. So, alam ko may mga reasons tayo bakit we don't want to do it anymore, bakit we wanted to shift to another company. Pero always bear in mind that there are always consequences na whenever we switch to different companies. There are
consequences like hassle ng mga kailangang asikasuhin, hassle ng aaralin mo lahat ng bagay-bagay instead of you familiar ka na sa ginagawa mo. So, hopefully, maisip niya yon eventually, no? Um, Lagi naman yan, sa sahod natin, we're not contented. Di naman ako kontento talagang tao, no? Kahit naman ako, I feel like I wanted more. Pero, if there are incentives with the company, aim to get that. Aim to achieve yung high scores, yung mga ganun, para you will get incentives eventually, di ba? Kesa sa we switch to other companies and then go through all the hassles of getting those requirements again, aralin na naman, and then mag-iisip ka pa, mariregular ba ako? Andun yung mga worries na ganun eh. Back then kasi ganun ako. I worry about my regularization. I worry about me getting promoted kasi baka mamaya mas magagaling naman talaga yung iba and mga ganyan. But it paid off, no? Yung pag-stay ko, pag-work ko dun sa mga kailangan kong i-work on, yung anong tawag dito? Yung aral ko sa mga bagay-bagay para mag-excel ako sa performance, mga ganun. That's part of